Pag-usapan po natin itong pag-file ng impeachment complaint versus sa PBBM na nagkaroon ng problema, di ba? Problema yata kahapon eh. O, na maganda ho, ang makakausap po natin ay isa sa mga grupo ng kahapon, di ba? Nasa linya po natin ang Kabataan Party List representative si Kong Rene Co. Ayan, Kong, magandang araw po. Magandang araw po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa niyo. Happy New Year po. Happy New Year po. Matatandaan ko po itong interview na ito dahil yung asawa ko po ay pangalan niya ay Rene. Yo! Ang Rene po, meaning niya reverse. Ayan. So, yun ang ibig sabihin. Contact lang. Apo. Yun, Rene. O, di ba yan ang pinaka-sweet na sound sa aking tenga, Kong. Yan ang pangalan ng aking misis na kami nagse-celebrate ng anniversary ngayong araw na ito. Happy anniversary po. Kaka-anniversary lang din ng parents ko. So, ayan. Oy, paki-record mo nga yung sinabi ni Kong at papadala ko sa asawa ko. Ano mo yan, ha? Kong, paki-ulit mo nga na binabati mo kami ng asawa ko ng anniversary namin. Go ahead. Happy anniversary po sa couple na tuloy-tuloy na nariyan. At syempre, nagbibigay ng advice sa kabataan para paano i-navigate yung lipunan tuloy-tuloy na lumalaban. Yun. Maraming salamat ko. Paki-record, pakibigay sa akin yan, ha? Naginigreet ako na isang kongresista sa anniversary namin. Okay, puntahan na po natin yung nangyari po. Kong, so paano po? Wala daw po yung Secretary General kahapon. Mukha na masyal sa... Hindi naman siguro na masyal. May pinuntahan, may inasikaso. May pinofocus na trabaho sa Taiwan. Paano po yan? Ano po ang magiging next step natin? Go ahead po. Yun nga po ang sabi nga natin. Sa amin ay ang Secretary General ay nasa Taiwan on official business. But ang nakalagay sa Constitution and rules ay hindi naman po actually required na ang mismong Secretary General ay naroon para magkaroon ng filing of impeachment complaint. Kung maaari po, explain ko lang po yung nakalagay sa batas. Go ahead po. Sa 1987 Constitution, hindi po actually naka-mention ang Secretary General ng House of Representatives. Sa Article 11, Section 3, ang sabi lang, dapat may verified complaint for impeachment. Tapos kung citizens po yung naggawa nito, kailangan lang ito i-endorso ng kahit sino, kahit isa lang, na member of House of Representatives. No? So, ang requirement po doon clear. Verified, so inonotaryo yan, no? And i-endorso ng isang miyembro o isang kongresista. So, ang House rules naman nagdagdag, no, na para paano yan iproseso. Ang sabi nun, yung endorso dapat through a resolution. And ifa-file ito sa Office of the Secretary General. So, yun po, clear na ang binibigay lang nun na additional ay venue kung saan ifa-file sa opisina. Hindi kay mismong Secretary General, pero kahit opisina niya. No? So sa amin, iniwan namin yung complaint doon, nag-i-insist yung acting head doon, so yung executive director and yung kanyang staff na hindi niya kayang i-receive, hindi nila kayang stamp receive, pero hindi po yun ang walang ganong requirement na kailangan gawin yun. It should be filed, iniwan namin, and therefore, walang kalabagan sa rules. Lahat po ito ay sinunod. So, ang burden po ngayon para paano i-appreciate tong rules na to ay nasa Kongreso. So, hintayin natin ng Monday anong appreciation na yan. Okay. Nung inyo pong binigay po yung inyong complaint o yung mga dokumento na yon, sinabi ho ba sa inyo na literal, hindi ho namin pwedeng kunin ang inyong dokumento dahil wala dito yung boss namin o si Secretary General, Kong? Yes po, sinabi po yun. Pero again, kino-contest namin yun dahil ang nakalagay sa rules, ifa-file po to sa opisina. Hindi naman po required na mismong sa Secretary General, kay mismong Secretary General ifa-file. May ganun lang daw silang praktika, pero again,
natandaan natin sa huling taon, even though may contention tayo sa paano na-rule yung Duterte versus House of Representatives, yung Korte Suprema nagsabi na ni-remind na i-observe yung rules, di ba? So ito po yung ginagawa natin. And siguro dagdag ko lang ho, kasi kino-compare po yung nangyari ngayon sa nangyari ng attempt to file an impeachment complaint last year against President Marcos Jr. Ibang grupo po yun. Yung kanila though, kaya hindi tinanggap according to former Secretary General Velasco, lahat po ng staff ng Office of the Secretary General ay wala doon. Dahil may seminar na pinuntahan. No? Mhm. So, iba po to. Kasi dito, May staff. yung Secretary General lang yung wala. Oo. The rest of the office Oo. was holding regular functions. Hindi po Yes. siya gaya noon. Oo. Kumbaga parang ministerial. Kailangan nilang tanggapin dahil may nag-file. Ganon. Ganon kasimple, Yes Kong. po. Yes po. And in fact, even though, ayun nga po, may contention tayo sa Duterte versus House of Representatives, even that decision said na ministerial yung functions ng Office of the Secretary General when it comes to the impeachment. Oo. So ibig sabihin nga walang tanungan kung tatanggapin nyo o hindi. Tanggapin nyo dapat. Yun yung proseso. Oo. Yes, po. Okay, so sabihin na natin na tinanggap po ng Secretary General, ano ho ang mga susunod na hakbang? Ito po ba ay parang ibibigay na kay House Speaker? Kay Speaker? Opo. Ayon po sa rules of impeachment ng House of Representatives this 20th Congress, ang kailangan shall be filed with the Office of the Secretary General, which should immediately transmit it to the office of to the House Speaker. So yun po yung next step. And after po nito, inaasahan natin ng House Speaker gagawin niya yung necessary steps para i-refer yung complaint to the House Committee on Justice. So yun po yung inaasahan natin sa mga susunod na araw, no? Dahil magsisimula na yung session ulit, dapat i-transmit sa House Committee on Justice yung complaint immediately. Pagka binigay po kay Speaker yan, magtatagal pa po ba yun o automatic na mangyayari yun, Kong? Meron pong time limit na binigay yung House rules kung kailan dapat siya ma-refer sa House Committee on Justice. So, 10 session days. So, ang atin, kasi ang merong mga agam-agam and concerns tayo na dahil may naunang impeachment complaint, ay baka matrigger na yung 1-year bar rule. Yun. Ang contention naman natin, actually, mag-run lang yung period ng kung kailan from House Speaker to House Committee on Justice. Starting this Monday pa lang, dahil ang nakalagay po sa rules ay 10 session days. No? And hindi pa po nagsimula yung session. Magsisimula pa lang ang session this Monday. So, kung may mag-run mang period, ito ay magsisimula pa lamang ng Monday. Therefore, ngayon, hindi pa sila counted. Dapat walang balakid na ang mga impeachment complaints, dahil several na yan, makonsolidate at sabay silang isumite sa House Committee on Justice. Yun, ibig sabihin, yung opisina ni Speaker ang parang pagsasama-samahin at paano po ba yan, Kong? Pwede ba yan parang isang file na lang na pinagsama-sama ng mga complaints para alam namin, Kong? Well, siguro iba-iba yung approach na pwede. Okay. Ang nakikita natin, tama, parang isang referral na siya. May 2 complaint, yung House Committee on Justice, parang dahil sabay siyang nabigay sa kanya, may task siya na i-consolidate ito. No? Or yun ay hindi pa as clear sa House rules kung paano yung consolidation, pero sa atin hindi naman po balakid na since hindi pa nga nagsisimula yung session days na parang kailan dapat yung simula ng period ng begin ng impeachment process, wala pong problema sa pag-consolidate sa kanila at sabay ibigay sa House Committee. So consolidation lang yun, Secretary tuloy, kung consolidation lang yun at hindi pa pinag-uusapan kung insufficient inform o sufficient inform. Tama? Yes po, wala pang ganon. Wala pa. Kasi doon yun masasabi kung sufficient o insufficient doon po sa Justice Committee.
Tama po kayo. Okay. So, may posibilidad ho ba yun na pagsamasamahin na lang one super complaint na lahat ho kayo ay pagsamasamahin na sa yung mga, lalo na yung mga, yung naunang impeachment complaint, Kong? Yes po, pwede po yun. In fact, yun po yung nangyari noong Oo. last year Oo. for the impeachment complaint against VP Sara Duterte. Oo. May several impeachment complaints from citizens, 3 po yun, di ba, na na-receive yung House. And yung naging subsequent action ng House ay parang magkaroon ng ika-4. Yung ika-4 ay yun pero iba yung mode niya dahil yung 3 Oo. through citizens and dadaan yun sa House Committee on Justice kung walang consolidation, ganyan. Oo. Pero yung ika-4, doon siya sa fast-track mode, quote-unquote, na more than 1/3 of the Vote. representatives Opo. ang pumirma. And therefore, diretso na dapat yun sa Senado. Pero kinuha niya yung mga ibang mga arguments from these 3 impeachment complaints, and from there, yun yung inadopt ng 4th impeachment complaint. So, consolidation, quote-unquote, yun yung nangyari doon. Oo, lalo na pag automatic, hindi na dadaan sa plenaryo yan, Kong, lalo na pagka may 1/3 votes ka na. Opo. Yes po. Okay. So, yung pag-determine sufficient and insufficient, pagka may 1/3 ka na, diretso na, SET na. Well, nagtitiwala tayo na Oo. yung form and sufficiency ay dinetalyeng gawin siya doon sa impeachment complaint. Pero sa kaalaman natin ay may ganun pa ring discernment na gagawin yung mga kongresista from here. Kapag ka magsisimula na po ba ang session sa Monday, meron ho ba kayong mga balita na may hahabol pa? At sa ngayon po ay wala po akong nakukuhang ibang balita. May mga nag-file nga po nung kahapon. Isa kami doon, ang Makabayan Block. And inendorso namin yung complaint na galing sa mga representatives ng ibang sector. Sa ngayon ay hindi ko nakikita na may iba pa. No? So kailangan nang tignan natin yung mga arguments ng mga parties. And so actually, ito rin po yung gusto kong idagdag. Sige po. Kung bakit kailangan po yung impeachment complaint na inendorso natin Oo. ay makonsidera. Dahil meron pong arguments doon na wala sa first impeachment complaint. No? In particular po, yung sa ground na betrayal of public trust, ang isang act na pinapoint natin na malalang betrayal ay yung pagkakaroon ng BBM parametric formula. Ito po yung nasa 16-page document na in-issue noong July 2022, isang buwan matapos magsimula yung term ni President Marcos Jr. No? Ang sabi niya doon, sa DPWH, sa lahat ng proyekto nito, ikukonsidera nila yung baseline balance managed parametric formula. Yung B and B, ano yan? Population, poverty incidence, infrastructure history. Pero yung M, ang nakalagay po doon, the priorities of the leaders of the national government and the legislature will also be considered in the matter. Yun. So, sa pag-allocate ng mga allocables nila and yung pag-measure ng sinong mas maraming, sinong mas konti, ang isang consideration daw, ang priorities ng leaders. Yun. And dahil dito, naging reason kung bakit may widespread plunder, bakit may pagtaas ng allocables Tama. sa mga nakita nating leadership. And even sa, kahit hindi kongresista, di ba? Parang merong mga items na ESOP yung label. No? Kasi kahit cabinet secretaries ay may quote-unquote insertion sa budget. Okay, wala na tayong masyadong oras, Kong. Pero ito ho gusto kong itanong, matagal ko na gusto malaman, yun ho bang mga nag-file ng mga impeachment complaints na ganito, kailangan ho ba may personal knowledge kayo dun sa mga nangyari o dun sa regardless of the reason, Kong? Kailangan lang nila may personal knowledge of the allegations that they are making in the impeachment complaint. And so, kung titignan yung complaint na inendorso ng Makabayan, lahat po ito ay public record.
Oo. So, lahat to na news, lahat to ay inirelease na government records and may personal knowledge sila of those records. So, kung may ibang impeachment complaint na may ibang allegations, as long as may personal knowledge sila ng nilagay doon, or, and mapuprove ito ng evidence or future evidentiary support, ay verified po ito na complaint. Yun. Okay. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ at maraming salamat din po sa greetings. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Maraming salamat, Kabataan Party List Representative Renee Ko.